Sa RA 9165, ang kukunin lang natin yung importante. Yung palaging kinakaso sa Real McCoy at yung palaging tinatanong lang din sa board examination. Mag-start tayo sa section 4. Okay. Sa section 4, guys, ito guys, una. Ito po, paragraph 1 yan. Apo. Paragraph 2 and paragraph 3. Ganun po yan siya. Mamaya kasi may kinalaman yan dun sa plea bargaining banda na part. Okay. Basta ang tatandaan nyo po dyan, yan lang mga penalties nila kasi nga po, halos pare-pareho lang naman yan sila. Siyempre wala pong death ngayon, so automatically life imprisonment lang yan siya. Sir, pag walang death, matik yan siya, no parole. Kapag life imprisonment lang siya, mamaya, katulad nito. Yan. Katulad nito. Yan. Katulad yan, guys. Yan, life imprisonment lang yan. Yan kasi life imprisonment to death. Ang ibig sabihin po yan, pwede pa siya makapagparol. Opo. After 30 years. Yan. Umpisa natin, section 4. Yan. Importation of dangerous drugs and or controlled precursors and essential chemicals. Yung penalties niya yan, matek, life imprisonment to death para sa first 2 paragraphs. Yan. Kapag gumamit ka ng diplomatic passport or diplomatic facilities or ikaw ay organizer, manager, at financier. Kapag ka naman ikaw ay protector lang at saka cuddler, kadalasan ng mga protector or cuddler kasi guys, mga nasa service, mga may katungkulan, may mga government official. Ang yung penalty naman is mas mababa. That is 12 years and 1 day to 20 years po. Ang fine niya, alongside with life imprisonment to death, matik, 500K to 10 million. May nagtanong sa akin, Sir, hindi po ba yan siya imposition of excessive fine? Hindi po. Kasi po, the fact na drugs din po yung kanilang napiling negosyo na illegal, matik, malaki na po ang kinita nila yan. That is why, ang kanyang penalty malaki din kasi justifiable lang din na malakihan siya. Kasi under the Constitution, bawal po ang excessive fine. No? The imposition of excessive fine shall not be valid under the Constitution. But here, since ang kanyang negosyo is pera naman talaga na malaki galing sa droga, so justifiable lang po na ganyan yung mga fine nila. And then 100K to 500K naman po alongside with 12 years and 1 day to 20 years. Mas mababang fine, mas mababang penalty, imprisonment. Mas mataas na penalty or imprisonment, syempre, mas mataas din yung kanyang fine. Apo. Next. Section 5. Okay. Section 5, ang tatandaan nyo po dyan, drug pushing yan siya. Or sale. Matik yan. Dami-dami nilalagay. Pare-pareho lang po yan sila. Basta dineliver mo man yan, matik yan, sale yan sila, drug pushing yung mga yan. And your penalty is life imprisonment po kapag, una, if the selling happens in, number 1 happens within 100 meters from the school. Pangalawa, if the pusher used minors, may sira sa ulo, as runners, couriers, or messengers. Pangatlo, when the victim is minor, mentally incapacitated individual, and ang kanyang proximate of death, cause of death, of the victim's death, is the illegal drugs or dangerous drugs. And person who organizes, manages, or acts as financier, yun yung number 4, paragraph 4 po yun siya. Matik yan siya, life imprisonment to death din. Kapag ka naman protector or cuddler ka lang, 12 years and 1 day to 20 years lang siya. Same lang po ang kanilang penalty. Katulad sa Section 4. Okay, mamaya pa magbabago yung penalty na yan, mamaya pa. Okay, Section 4, Section 5, same po ang penalty, dalawa lang. Opo, protector and cuddler lang po ang mahihiwalay dyan, which is mas mababang penalty, 12 years and 1 day to 20 years. Huwag nyo pong sabihin na reklusyon temporal yan ha, hindi po. Ang reklusyon temporal po, under lang po yan ng RPC. Kapag special penal law po, that is what we call definite sentence, tama? Definite at saka indefinite, indeterminate at saka determinate. I hope naalala nyo pa yon yung pag-compute natin.
Ano po? Sana naalala niyo pa po. So, tanong guys, kapag po yung protector or cuddler convicted of Section 5, kailan po siya pwedeng magparol? Sige nga, maalala niyo pa? One-third? Wala nang one-third ngayon. Kahit sa RPC, wala na pong one-third ngayon. Minimum po, minimum ang kanyang ma-serve pag RPC. Kailan? Okay, ulitin natin ha. Sige, discuss ko ulit. Hindi ko natatagalan. Di ba sa parol, dalawa. Yung provided ng RPC, indeterminate at saka determinate. Yung provided ng special penal law, definite or indefinite. Tama? Apo. Pagdating sa RPC, pag ginamit natin ang parol, kailangan maserve mo muna yung minimum sentence. Ang minimum sentence, pag galing ng RPC is that, saan nga? Next lower in degree than that prescribed by law. For example, nakahanap mo na yung maximum, nasa presyon mayor, yung maximum niya, then ang minimum niya is nasa anywhere in presyon correctional. Na-remember nyo pa? Apo. Pagdating naman dito sa mga special penal laws, ano ngayon sabi ko, mas madali siyang intindihin pagdating sa parol. The minimum penalty will be not less than the minimum penalty provided by that law. Ibig sabihin, kung 12 years and 1 day po yan siya, hindi po dapat bababa dyan para makapagparol siya. So, ibig sabihin, mag-serve muna siya ng 12 years at least and 1 day. At ang maximum penalty niya naman shall not exceed to the maximum penalty provided by that law. Hindi rin pwedeng maglampas ng 20 years yung maximum penalty niya. Ganun lang kasimple. So, titignan mo lang kung ano yung minimum niya. Hindi dapat bababa dyan. Ang mahirap lang naman yung parol, i-apply natin sa RPC. Kasi nga, kailangan mo munang alamin yung maximum. Eto, provided na agad yung maximum eh. Wala naman minimum, medium at saka maximum yan. Yan naman talaga. Opo, wala pong minimum, medium at saka maximum. Ganyan na po talaga yan siya. And that is what we call definite sentence. Ito naman po, indefinite. Hindi mo malaman kung kailan. Kaya lang, applying the Revised Penal Code General Provision of Imprisonment under Article 39 of the Revised Penal Code, ano sabi niya? No person shall be imprisoned for more than 40 years pa din. Tama? Ngayon, apply natin ang parol dito. Makaka-apply ba? Hindi. Hindi po siya pwede kasi may death. Kapag life imprisonment lang po yan siya, pwede po siya. After serving 30 years, pwede po siya magparol. Yun lang. Yan. 6, maintenance. Ikaw yung may-ari. No, kadalasan. No, maintenance of a den, dive, or resort. Same lang pa din po, guys. Wala kang dapat tatandaan dyan. Ilalagay mo paano ka maglagay sa notes mo. Ganito ka maglagay sa notes dati. 4, 5, 6. Yan. Ilalagay ko yan. Same ang maximum penalty at same at minimum lesser penalty, which is life imprisonment to death at saka 12 years and 1 day to 20 years. Ang problema dito, mayroon po siyang ibang penalty. Mas mataas. Kasi nga po, manufacturing na, halos manufacturing na eh. Kasi mayroon po siyang den, dive, and resort. Kaya na po yan siya. 1 million to 15 million kapag nandun po on the part of the maintainer or operator. Okay? Next, kapag yun po yung naging proximate cause ng kinamatay ng biktima nung nag-drugs. Yan po yan siya. Pangalawa, 500K to 10 million. Yan. Alongside with life imprisonment to death naman po yan siya. Eto, nakadepende lang sa maintainer. Specific lang po siya sa maintainer. Same na po yan. Kaya inonote mo sa section 6, except for fine. Ano yung fine? If maintainer, tapos victim's death is the victim's death, ang kanyang proximate cause is yung dangerous drugs na tinake niya, matik yan, ang fine niya is 1 million to 15 million. Yun lang, ganun lang mag-take note. 4, 5, 6, pareho. Pareho lang ng penalties at saka fine. Except for 6, kasi nga po, mayroong isang fine na exclusive for maintainer. Maintainer, guys ha, na dapat yung biktima niya namatay dahil sa dangerous drugs. Pag hindi namatay, sir, dito siya. Opo, dito siya. Pag hindi namatay, dito siya. Kapag namatay, doon siya sa taas. Ayan. 7. How about employees naman po? Mas mababa na. Kaya nga, pakilagay po dyan, guys. Ganito po mag-take note para hindi po mahaba ang take note nyo. Oo. Masyado yung pinapahirapan sarili nyo magsulat. 4, 5, 6, ilagay mo dyan. Sections 4, 5, and 6, penalties, ilagay mo doon.
12, life imprisonment to death. At saka, yung lesser naman is 12 years and 1 day to 20 years. Fine. Fine. Ang ganong fine? Kanina? 500K to 10 million. And then yung isa naman, 100K to 500K. Tapos lagyan mo ng exempt for Section 6. Okay, sa Section 6, if the maintainer, on the part of the maintainer, and the proximate cause of the victim's death is the dangerous drug, SMATEC, 1 million to 15 million naman ang babayaran niya. Ganun lang. Kasi pagdating sa Section 7, magbabago na. Tingnan niyo pagbabago sa Section 7. Isa na lang ang penalty. And that is the lesser penalty. Which is 12 years and 1 day to 20 years. At ang fine niya, same pa din. Tinanggal mo lang yung maximum penalty. Okay tayo? 7, lagay mo doon. No maximum penalty. No maximum fine. Ganun lang. So, ang dalawan mo, yan. An employee of the said establishment who is aware of the nature of such place. Mahirap patunayan na hindi ka aware. Imposible naman. No? Imposible naman, dito na nangyayari yung droga, tapos sasabihin mo, ay, hindi ko alam na dito pala. Opo. Kunyari, nagwawalis ka lang dyan. Pwede, ganun. Janitorial services, pwede po yun. Pero imposible pa din patunayan. Dapat patunayan yan. And any person who shall visit the place knowingly and aware of the nature of such place. Yan. Bumisita ka lang. Hindi ka nag-drugs. Hindi ka bumili. Hindi ka nakihalubilo. Pero bakit nandiyan ka? Sabi niya, yes sir. Hindi naman kami ang magpapatunay na may alam nga kami dyan. Because the burden of proof is rested upon the prosecution pa din. Pero yun nga lang, syempre magpe-present ka pa rin ng ebidensya mo na sasabihin mo, ba't wala kang alam dyan? Let's say for example. Alam naman, for example, pumunta ka ng SKSU, tapos taga-NDTC ka. Hindi mo alam na NDTC, na SKSU yan. Imposible. Diba? The uniform itself, ay pareho na. Halos pareho na, no? Yung kulay ng uniform, yung palda ng, palda ng SKSU tsaka NDTC. Ayan yan siya. Okay. 4, 5, 6 pareho, except Section 6. Ulit-ulitin ko yan. 4, 5, 6 pareho ang penalty. Life imprisonment to death at saka 12 years and 1 day to 20 years. Ang tatandaan nyo sa 12 years and 1 day to 20 years, ano yan siya? Protectors and cuddler. Exempt Section 6. Sa fine lang. Bakit? Magkakaroon ng mas malaking fine kapag ka on the part of the maintainer na kung saan the proximate cause of death of the victim is because of the dangerous drugs. Yun lang naman, 1 million to 15 million. Section 8, manufacture. Balik! So ilalagay mo naman dyan is, idadagdag mo yung Section 8 doon sa 4, 5, 6, and 8, maliban sa 7. So, apat na idadagdag mo. 4, 5, 6, 8. Okay, apat na. Pareho lang ulit. Ganyan pa din. Kapag nag-manufacture ka ng any dangerous drugs, SMATEC, pag didis ang nilagay ko dyan, guys, kasali na po lahat dyan, ha? Opo, general po yan siya. And then, fine is the same po. 500K to 10M and 100K to 500K kapag ka naman po, ito ay MATEC. Opo. Yun ang dadagdag nyo naman. Pag controlled precursor at saka essential chemicals, hindi pwede ang maximum penalty. 12 years and 1 day lang. Pag controlled precursors and essential chemicals, 100K to 500K lang. Yun ang ilalagay mong exemption sa Section 8. Opo. Yun ang ilalagay mong exemption sa Section 8. Yung controlled precursors and essential chemicals. Hindi po siya maximum penalty. Opo. Okay, next. Ay, sorry. Ayan. Next. Ito ang medyo mahirap kasi kailangan nyo mag-memorize ng figure. Opo. Life imprisonment to death at ang kanyang fine is 500K to 10 million. Same palagi yan. No, maliban doon sa maintainer, doon sa Section 6. Same yan na kapag life imprisonment to death, ang kanyang fine is 500 to 10M. Ayan.
10 grams or more of opium, lahat yan. Ang tawag ko dyan is other dangerous drugs. Kasi shabu, alam naman natin yung shabu eh. So, pag other dangerous drugs yan siya, 10 grams or more, mate, life imprisonment na yan siya. 50 grams or more, pag shabu, 500 grams or more, pag marijuana. Nakuha ninyo? Apo. Life imprisonment po siya. Yan po yung pangalawang paragraph. Life imprisonment po siya, hindi na po 100,000, kundi 400,000 na po to 500,000. Kapag 10 grams or more but less than 50 grams of shabu. Wow. 20 years and 1 day to life imprisonment naman kapag 5 grams or more but less than 10 grams of other dangerous drugs. Nakuha? Kaya. Lagyan natin para mas maintindihan nyo. Eto guys, walang problema dito. Basta mag-start ng 10, 50 at saka 300, 500, mate, life imprisonment yan siya. Eto tayo dito. Kapag shabu guys, 10 grams to 49.99. Mas mahirap po yan intindihin kung ako. Pwede. Kuha natin. 49.99. Hindi umabot ng 50 grams. Ito naman, sa other DDs naman, that is 5 grams to 9.99 grams. Pag marijuana naman, that is 300 grams to 499.99 grams. At pag ito naman is, ang correct po niyan is 0.01 gram. Pag hindi po umabot ng 0.01 guys, wala pong violation. Imposible din naman kasi. Imposible din naman kasi hindi umabot. Nakuha ninyo? 0.0 0.01 gram. Kaya nga gram ang ginagamit guys, hindi kilo. Opo. Yan. 0.01 to 4.99 grams. And that is 0.01 gram to 299.99 grams. Nasa sa inyo kung saan kayo mas madaling maka-memorize niyan. Pero sa akin, itong memorize ko talaga. Yan, yung dito na part, sa 10 grams or more but less than 50. So kung mas madali sa inyo, 10 grams to 49.99, pwede. Okay lang naman. Oo, kasi ginamit din yan siya ng Department of Justice. Makikita nyo po mamaya. Apo. Ayan siya. Okay. Mahirap, no? Mahirap. Medyo mahirap ang Section 11, which is possession of dangerous drugs. Opo. Ngayon, next. Section 12. Sa Section 12, ang tandaan nyo naman dyan is paraphernalia. Yan. Paraphernalia. Mababa na po ang penalty niyan. 6 months and 1 day to 4 years po. And a fine of 10K to 50K. Yung paraphernalia na yan, dapat syempre gagamitin for smoking, consumption, administration, injection, ingestion, and introduction of dangerous drugs to the body. Yan. So again, 12 years, 10K to 50K, 6 months and 1 day to 4 years lang yan siya. Next, Section 15. Ay, nakalimutan ko yung Section 14.
Mamaya, idadagdag ko na lang. Section 15 is use. First offense is minimum of 6 months rehabilitation in a government center. And second offense is 6 years and 1 day to 12 years. And a fine of 50K to 200K naman po siya. So, bawal po pala, sir. Yes. Bawal gumamit pag nadakpan. Ayan yun siya. Section 16 is cultivation. Pag nag-cultivate ka, matik yan. Life imprisonment to death. Kapag organizer, manager, tsaka financier, protector and cuddler, same lang po sa section 4, 5, and 6. So, ibig sabihin, natatandaan mo po dyan, 4, 5, 6, 8, 16. Ito po, isa-separate nyo po siyang i-memorize. Kasi magkaiba po yung kanilang fine at saka penalties. Ayan. So, sa 16, 4, 5, 6, 8, and 16. 4, 5, 6, 8, and 16. Pare-pareho lang po yan siya. Maliban sa Section 6, para sa maintainer ng drug den, dive, or resort. 4, 5, 6, 8, and 16, pare-pareho na po yan sila ng penalties at saka fines, pati yung kanilang mga violator. Yan, organizer, manager, financier. Pareho lang po yan siya. Unahin natin ang bail. Unahin natin ang bail. Bago tayo mag-bargain, mag-bail muna tayo. Pag hindi po nakalagay po dyan, guys, wala, ibig sabihin, walang bail. Yung mga nandyan, yan lang po yung may bail. Tingnan mabuti. Shortcut ko na yan. Yan na ang pinaka-alam kong mag-shortcut dyan. Wala na po akong paano ko pa iso-shortcut dyan. Yan na po talaga. Yan. 50 grams or more of shabu. Non-bailable. 10 grams or more of cocaine and other dangerous drugs. Non-bailable. No recommended bail. And then, 500 grams or more of marijuana. Wala. So, ibig sabihin, yan po yung part na kung saan life imprisonment to death yung kanyang penalty. Nakuha na niya? Apo. Napansin niya? Kung meron lang sana akong danggel na, yun ang gagamitin ko sana. So ilalagay na natin dito agad para isahan na lang. Ito na part is non-bailable. Sa mga nagsulat, ilagay nyo na lang doon sa part na yun. Open and close parenthesis, non-bailable talaga yan siya. Ako. Bail as a matter of right. All sections 5, non-bailable. And lahat na rin yun ng 4, 5, 6. Except, syempre hindi mo kasi pwedeng isali yung 4, 5, 6, 8 at saka 16 kasi mayroong mas mababa doon. Yung 12 years and 1 day to 20 years. Makapag-bail yun, yung hindi. Section 15, pwede? Of course. Section 11, below the life imprisonment threshold, that is 10 grams or more but less than 50 grams. Yan siya. Section 12, pwede. Section 6, pwede. Basta does not exceed 20 years. Nakuha na niya. Judicial discretion naman po, Section 5. Nakadepende sa kanya. And then Section 11, above the quantity threshold. Pwede. Ito na po yung kanyang table. Ayan, mas mabilis, mas madali. Hindi, huwag nyo muna picturean, saglit lang. Ayusin ko lang saglit. Ito, part yan siya ng yan. Ito, part yan siya. Ito naman, magkano yung bond? Ayos siya.
Okay tayo? Nakita nyo na? That is for you to understand and for you to memorize talaga, guys. It is not up to me talaga. Kayo po ang magbabasa niyan. So, kailangan nyo talagang maintindihan po yun siya. Ay, sorry. Last, pakipicturean po ulit. Wait lang. Para makita ng mabuti. Yan. Section 16. Cultivation yan. Yan. Ayan na siya. Opo. So, anong gagawin? Kailangan yung basahin. At kailangan yung makabisado. Ito yung bang. Bago yan guys ha, that is 2022 Revised Bail Bond Guides. Kung titignan nyo po yung Bail Bond Guides na yan na 2022 guys, lahat ng kaso nandoon. So mahihirapan pa kayo maghanap. Actually, mahirap siyang hanapin. Oh, pero para sa inyo, hinanap ko. Ayan. So kaya pag binigay nyo po yan sa iba, sa mga classmates nyo sa iba, nasa sa inyo, bahala kayo, walang problema. Pero ibang lecturer, wala po niyang ganyan. Yung iba nga nangungopya lang. Ouch! Agay ko. Kung kasi guys, siguro isa sa inyo magiging lecturer din someday. No? Red flag po kasi ang maghiram. Pwede, hiniram mo. Hindi pa ako nakatry eh. Pwede, magpapaalam ka sa kanya, credit to the owner. Pero yung gagamitin mo na walang paalam, my goodness, pag nanakaw po yan. Actually, pwede po yan siyang makasuhan. No? So, please, kung magkakaroon po kayo ng ganyan sa sunod, sabi ko, wala naman sa akin kasi walang problema. Hindi naman ako magpo-post. Pag nakita ko na, uy, akin yun na, familiar. Lalo na kapag nakita ko yung aking file na nandun sa script D. Tapos, nagtataka ako, bakit meron kang file na ganyan? Hindi ko naman binigay sa'yo. Okay lang. Meron din katulad dati, nasa Quezon, nasa Pampanga kami dati. Uy, bakit ang alam ko nag-record nito, parang taga Mindanao. Tapos naririnig ko yung boses ko doon. Pasi-pasa kasi yan siya, guys. Eh, may umalma. Pati kay Vic Bueno, kita niyo yung issue kay Vic Bueno, pinareproduce yung libro. Bumili siya ng libro, yung estudyante, tapos pinareproduce, tapos binenta. Kasi yung file binigay niya. Kaya yung iba guys, hindi na rin talaga nagbibigay ng file. Sa akin, wala namang problema. Pero, nasa sa inyo. Yung ang magiging masakit kasi niyan guys, para bang nung nag-exam ka ng finals at saka midterm, yung pinakopya mo, mas mataas pang grade sa'yo. Parang ganon. Ang pangit nun, yung pinakopya mo, yung binigyan mo, siya nakapasa, tapos ikaw, hindi. Parang ganon. Mas masakit. No, yan. Hahanapin nyo po yan siya. Actually, mahahanap naman yan sa internet. Gamitan mo lang talaga ng tiyaga maghanap. At huwag kang gumamit ng Google. Gumamit ka ng Google Scholar, guys. Mas marami po doon at mas comprehensive po ang Google Scholar. Yan yung mga technique ng mga nagre-research talaga. Yan, Google Scholar. Sa script D kasi kailangan mo mag-upload no? Para makapag-access ka ng iba. Kalokohan din to si script D. Pag nag-upload, kahit sino lang pwede mag-upload. Hindi naman niya file. Parang ganun baga. Tanda na. Kung gusto nyo i-memorize yung 2022 Revised Bail Bond Guides, nasa sa inyo, hindi rin nga yan memorize ng lawyer. Guide lang po nila yan para malaman kung magkano po ang pwedeng i-bail. Opo. Yan. Section 23, that is the plea bargaining provision. Yan naman po. The case that made it unconstitutional is the Estipona versus Lubrigo po. En banc resolution po yan siya. 2017 po. Kaya nga pag uupo po ni Duterte, marami pong plea bargaining na. Kasi prior to 2017, wala po talagang plea bargaining ang 9165 as provided under Section 23. So sabi niya kasi dyan, any person charged under any provision of RA 9165 shall not be allowed to avail of the provision of plea bargaining. However, in the case nga of Estipona versus Lubrigo, guys, tinanggal na po yan siya. Yan. Tinanggal na po yung provisions ng Section 23. Kaya nga, mayroon ng ganito. Opo, mayroon na pong bail bond ang selected cases ng RA 9165.
Pero dati, wala po talaga. Yan. And then, yung OCA number 90-2018, na bago na din kasi. Kaya nga hindi ko na lang din nilagay dyan. Mahaba din yan siya, table din siya. Pero ito yun siya, oh. Pakita ko, wag na. Hindi naman yun na ginagamit na. Yan. Kaya binago yan siya sa pamamagitan ng OCA number 63-2024. Bago. Opo, bagong-bago po guys, para sa inyo yan. Ni-research ko lang din. Mari-research nyo siya actually. Yun nga lang, kung hindi mo alam yung number, hindi mo alam yung OCA, o Office of the Court Administration number, hindi mo rin siya mari-research. Ito na po yung bago guys. Pero ang tandaan nyo dyan ha, please, Estepona versus Lobrigo. Yan yung kaso na nag-unconstitutionalize ng Section 23. Estepona versus Lobrigo. Judge po yan si Lobrigo. Sa Davao. Sa Davao po yan siya. Ito na po yan siya. The DC number 003 and the OCA number 63-2024. Inadapt lang po nila yung DC number 003. The DOJ Circular number 003 dated 14 February 2024 on clarificatory guidelines on plea bargaining for RA 9165. Yan po yung title ng OCA number 63-2023. Ang title naman po ng DC number 003 is Clarificatory Guidelines on Plea Bargaining for RA 9165. Yan na po siya. Mas mahirap na naman. Opo. Ayan. Section 4, lahat walang plea bargaining. Kasi kanina, sir, pwede bang mag-bargain yung mga yan, sir? Tingnan natin. Okay, unahin natin. Section 4, paragraph 1, 2, 3, and 4. Wala po bargaining. Wala po talaga. Hindi po siya pwede mag-bargain. Next. Section 5, shabu and marijuana only. Ha? Shabu and marijuana only. Meaning, pag ito po ay other dangerous drugs, cocaine, morphine, etc. Wala po ha? Wala. Okay. Section 5, shabu and marijuana only. Ang allowed quantity is 0.01 to 0.99 gram of shabu. Wala pang 1 gramo, tol. Pwede kang mag-bargain sa Section 12. So, ibig sabihin, pag nag-bargain ka during arraignment, during pre-trial, yan. Or during arraignment, pwede din. Depende sa judge na kaharap mo. Pag sinabihan ka na mag-bargain ka na, judge na mismo nagsabi sa'yo eh. No? Pag sinabi niya, first time mo, yes, your honor. Sige, mag-bargain ka na. Huwag ka nang tumanggi pa. Kung alam mo lang din na matatagalan at wala kang pambayad ng abogado, mag-bargain ka na lang. Po, ano yan? Kapag yan po, yan, ang nahuli sa inyo. Actually guys, ang mga nakukuha na shabu minsan guys is 0.011112, ganyan. Depende po yan. Ang nakakaalam lang po yan, si chemist lang po ang nakakatimbang yan. Yan. Ha? Ang allowable lang po is 0.01 to 0.99 grams of shabu. Pwede po yan siya mag-bargain sa Section 12. So, meaning to say, 6 months and 1 day to 40 years. Yung kakilala niyong judge, kaya yan. Discretion niya man. Nama? O sige, 6 years and 1 day to 1 year ka lang. Ngayon, yan din ang isa guys, off the record ko na lang to ha. Diyan nahirapan dati yung preso namin dyan, pati babae lalaki kasi nadaanan ko yung dalawang jail na yan. And hopefully, pag-pray nyo naman ako, this November, malilipat na ako ulit. Opo, malilipat ako ulit, babae. Malapit na lang. Ngayon, si judge po, na isa, yung nag-retire na, pag may fine ka, bayaran mo talaga. Mayroon siyang pinanghahawakan, hindi ko mahanap eh. Mayroon siyang pinanghahawakan na jurisprudence na hindi mo i-release yung drug case pag hindi nakapagbayad ng fine. Ang problema, pag i-apply mo naman ang RPC, nagsabi naman siya na pag walang pambayad yung tao,
pwede niyang i-convert sa subsidiary imprisonment. Yun ang ginawa ng isang judge. Kaya nga napagkumpara ng mga PDL. PDL na may hawak nung isa at PDL na nahawak naman nung isa. Isipin mo, tol, ang tagal mo na. Tapos yung isa, kakapasok pa lang, pag-arraignment sa kanya, tinanong, mag-bargain ka? Mag-bargain eh. Tapos, after 1 week, sasabihin na yung order sa'yo na magsaserve ka lang ng 6 months and 1 day to 1 year. Pag isa lang na-count yung na-violate mo. Bakit? Ganon. Tapos kung may fine ka, pwede mo lang i-subsidiary. Samantalang sa isa, hindi. Kahit overdue ka na dyan, basta hindi mo nabayaran yon, matek, hindi kanya papalabasin. Stricto kasi yung isa talaga, as in. Kahit yung kamag-anak niya nga, yung rape. Tagalambayong, hindi nyo naabutan yun, tol. Mga tagalambayong, hindi nyo na naabutan. Rape, tol, putang ina. Iyak good yung mama niya, kamag-anak niya. Ayaw niya sa rape, yung dating judge. Galit. Galit siya sa rape. As in. Yan. Eto lang guys, ha? Yan yung guys. So, meaning to say, kapag kayong ikakilala ninyo, nakasuhan ng Section 5, which is pushing, sasabihin nyo, life imprisonment man na? Nga, nakagawas na siya. Bargain. Pag sinabi mong bargain, to a lesser offense. Tama? Yes po. So, ang lesser offense nito, ito, is Section 12. Pag controlled precursors naman and essential chemicals, yan po yun siya. Wala. Wala lahat. Yun lang. Nakuha na niya? Oo. Actually, dapat nga hindi ko na ilalagay ito. Kasi pag hindi nyo nakita dyan, walang bargain. Pero sige na lang, nilagay ko na lang din. Ayan. Wala. So ano lang? Shabu and marijuana lang. Next, Section 7. Okay. Meron po siyang twist pagdating sa Section 7. Kung siya lang, si visitor lang ang na-charge. So, ibig sabihin, pag meron pong nakasuhan ng maintenance, di ba, Section 6? Remember pa? Bago lang. Section 6, di ba, maintenance. Pag meron pong nakasuhan ng Section 6, hindi po siya pwedeng mag-bargain. Pwede lang pong mag-bargain yung visitor. If wala pong nakasuhan ng other Section 6. Section 6. Apo. Nakuha na niya? Only if the accused is charged as a visitor of the drug den, and there is or are no other accused charged with violation of Section 6. So pag meron, sir, wala. Yes. Hindi nga pwedeng mag-bargain pag mayroon pang nakasuhan na iba na under sa Section 6. Visitor lang. Nakuha. Sir, yung employee, hindi nga pwede. Visitor lang, pinulahan ko na, naka-lipstick na. Siya lang ang pwedeng mag-bargain. Again, ulitin. Sino lang ang pwede mag-bargain sa Section 7? Visitor. Kapag walang ibang nakasuhan ng Section 6. Nakuha ninyo? So, pag meron, wala eh. Employee, sir. Walang nakasuhan ng Section 6, pero may employee na nakasuhan. Pwede? Yung employee, pwede? Mag-bargain? Hindi. Yung visitor, pwede? Yes, pwede. Basta hindi Section 6. Basta hindi Section 6, pwede siya. Saan siya mag-bargain? Section 12. Opo, Section 12. Okay. At least na bawas-bawasan. So kung doon ka nakaharap na judge, mag-bargain ka? Oo, agad. 6 years. 6 years and 1 day. To 1 year lang yan siya. Sir, bakit hindi niya sinagad ng 4 years? Discretion niya. Eh di mag-judge ka muna para ma-question mo. Ano ba? Judge eh. Kwa. Next. Okay.
Eto yung medyo mahirap. Kasi nga, yung 11 talaga, paputrang isang hirap talaga. Kahit ako nahihirapan dyan. Yan. Kailangan may guide ka. Kaya nga sabi, kasi minsan guys, kapag nasa jail din ako, kapag kayong mga drug cases guys, na alam kong, yung bang makita mo yung sincerity niya na hindi naman talaga siya nagbenta, whatever, wala naman talaga. Gumagamit lang, kumbaga pa. Tapos nahuli. Yan. Inire-review ko yan sa kanila. Na pagdating mo doon, ano man, may plano ka pa bang magtrabaho sa government? Kasi kung wala na lang man na din, mag-bargain ka na lang. Pero kasi kung magplano mo pang pumasok pa rin ng government or mag-exam pa rin ng mga government licensure examinations, hindi eh. A perpetual disqualification yan eh. No? So kung wala lang naman, mag-bargain ka na. Yan. Section 11, paragraph 2. Okay. Paragraph 2, yung part na life imprisonment. Apo, yung part na life imprisonment. Ito yan na siya po na part. Oh. Ito. Yan. Kasi doon, pag life imprisonment pataas, di ba, bawal? Apo. Ayan. Alright. Pag paragraph 2 yan siya, which is the penalties, 20 years and 1 day to life imprisonment, ibabargain mo sa mas mababa na paragraph niya. Which is 12 years and 1 day to 20 years. Okay. Si Section 11 naman, paragraph 3 yan. Pag ito yung kanyang quantity. Sa Section 12 naman. Okay. Sir, pwede? Sino pwede? Pwede lang dyan ang 5 grams to 9 grams. 300 grams to 499 grams. Sabi doon sa note, pag ganyan daw nakalagay, matik yan, hanggang 0.99 na daw yan siya. Okay? Ang ibig sabihin po noon, matik, ito po ay ganun na ang interpretation. Okay. Next, sa Section 11 naman, bapat, 0.01 hanggang 4.99. At 0.01 to 299.99. Pwede kang mag-bargain. Pag lumampas dyan, hindi pwede. Hindi ka pwede mag-bargain. Ang Section 12 naman, pwede mag-bargain sa Section 15. Wow, okay ah. Mas mabilis, di ba? Section 12, pwede mag-bargain sa Section 15. How about Section 15? Pwede mag-bargain? How about Section 15? Pwede mag-bargain? Wala na eh. Wala na mas mababa pa sa 6 months rehabilitation and treatment. Wala na. Hindi na pwede mag-bargain yan. Sige. Next. Paano pag yan? Section 13. Ano ang Section 13? Possession during party. Apo. Ano yan siya? Pwede kang bargain sa Section 12. Yung isa naman, kapag 0.5 grams to 999, sorry, 0.5, 5. Yan. 5 grams to 9.99 grams. Ang pwede mong i-bargain is Section 11. So, ayaw mo pa dyan. Life imprisonment to death ka eh. Opo. Bakit po, sir? Ang Section 13 po kasi, during party, guys, wala po yan siyang ibang penalty, kundi yung pinakamataas na penalty ng Section 11. Which is life imprisonment to death. Ayan po yan siya. Ngayon. Okay. Pag 5 grams to 9.99 grams ng any dangerous drugs, hindi lang shabu, pwede kang mag-bargain sa Section 11 na 12 years and 1 day to 20 years lang. And then kapag marijuana naman,
300 grams to 499 grams, yan naman, pwede ka din dun sa Section 11. How about Section 14? Section 14 is during party. Pareho lang yan sa 13 drugs, dangerous drugs, possession during party. Ito naman 14, paraphernalia during party naman siya. So, pwede mo siyang i-bargain sa Section 15. 6 months and 1 day to 4 years or a fine of 10K to 50K, pwede mo siyang i-bargain sa Section 15. 6 months treatment and rehabilitation. Yan lang naman. Okay? Okay, next. Damo kami memorization, sir ba? O, damo, gini. Wala tayo mahimo. Mag-exam man ka mo. Sacrifice now, enjoy later. Tapos wala nagawas ba, no? Ay, di po ga. Mas mabuti nang na-memorize mo kaysa wala. Ito naman po, liability naman po ng officers, law enforcers naman po. Kapag ang liability mo is paragraph 1 ng section 91, which is responsibility and liability of law enforcement agencies and other government officials and employees in testifying as prosecution witness in dangerous drugs cases. Anong ibig sabihin po niyan, sir? Ang ibig sabihin lang po niyan ay hindi siya nagpunta para mag-witness, no? Pwede ka po yan makasuhan ng 12 years and 1 day to 20 years po. May malapit na sampulan dati, taga Quirino, absent siya. Buti na lang, na-arbor. Mabuti na lang, napaikiusapan ng kanyang chief of police. Opo. Hindi yun taga Quirino parang dyan lang na-assign. Yan. Galit si judge kasi na-dismiss yung kaso for non-appearance of that arresting officer. So yun. Ito po pwede ikaso sa kanya, section 91. At yung penalty is 12 years and 1 day to 20 years. But and a fine not less than 500K. Pero pwede po siyang bargain sa paragraph 2 ng same na section, which is section 91. Liability of immediate superior if he or she failed to exert reasonable effort to present witness to court. So, ibig sabihin, sir, kapag alinganga yung iyong tao, i-chief of police ka, alinganga yung tao mo, pwede ka rin madamay. Yes. Ito naman yung kasalanan mo. At yung paragraph 2 na yan, guys, wala na po yan siyang bargain. So, ang magiging penalty mo will be 2 months and 1 day to 6 years naman po. Good line. So, dapat lakad ka gid. Lakad ka gid, magpakita ka gid sa korte kung ikaw ang arresting or witness sa isa ka drug cases. Kaya kung hindi ka magpakita, matik yan, makakasuhan ka ng ganyan. Without prejudice yan siya guys to contempt of court. Pwede ka pang makontempt ng court kapag hindi ka nagpakita. Pero actually, ginaremind naman kayo niyan ng prosecutor naman. Huwag kayo mag-alala, nire-remind kayo niya ng prosecutor. Siyempre, papabor yan siya sa akusado. Siyempre, pag di ka nagpakita, madismiss yung kaso. Yun lang yun. Yun ang ikinaganda ng pag hindi nagpakita yung pulis, ang ikinaganda on the part of the accused. Yun lang. Then, next. 24. Section 24. The non-applicability of the probation law for drug traffickers and pushers lang naman po. Kaya nga po siya, di ba, doon sa VOD-C. Tama? Remember nyo? VOD-C. Other disqualifications for probation. Yan po yan siya, section 24. Non-applicability of the probation law for drug traffickers and pushers. So, any person convicted for drug trafficking or pushing under this act, regardless of the penalty imposed by the court, cannot avail of the privilege granted by PD 968 as amended. Hindi po siya pwedeng mag-probation. At tandaan po, kapag ang section 26 po, attempt or conspiracy, the penalty is the same as the commission of the same. Pero ang acts lang na pwede mong mahulog sa conspiracy is 4, 5, 6, 8, and 16. Nakita niyo?
Yan sinasabi ko sa inyo kanina na pare-pareho ang penalty. Diba? 4, 5, 6, 8, and 16. 4, 5, 6, 8, and 16, guys. Ang conspiracy lang. Kaya hindi ko siya nilagay sa tresereta. Tresereta man dapat yan. Alangan, ilalagay mo pa yung 4, 5, 6, 8, and 16. Ano nga yung 4? Review. Ano yung 4? 4. Importation. 5. Selling. Pushing. 6. Maintenance. 8. Manufacture. Okay. 16. Cultivation. Very good. Again. Ulitin natin from the start. 4. Importation. 5. Selling or pushing. 6. Maintenance of drug den. 7. Visitor or employee. 8. Manufacture. 11. Possession. 12. Possession of paraphernalia. 13. Possession during parties. 14. Possession of paraphernalia during parties. 15. 16. Cultivation. Very good. Yun lang. Yun lang ang tatandaan nyo. Yun lang ang tatandaan nyo. Please. At pag pulis na kayo, ito, mas tatandaan nyo po yan siya. The penalty to be imposed to a government official or employee will be the maximum penalty of the act committed. Okay, no? So, ibig sabihin, pag protector or cuddler ka, which is 12 years and 1 day to 20 years lang sana, dahil ikaw ay isang government official, matik po yan, ikaw ay life imprisonment to them. At syempre, mas pakatatandaan nyo to pag nagpulis kayo. Section 29. Planting of evidence. Please. Yeah. Any person who is found guilty of planting any dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals. Essential chemicals. Regardless of quantity and purity. Kahit pala 0.001, sir. Yes. Pagdating sa drug cases, dapat 0.01. Pwede. So, may nadakpan ka nga 0.001 regardless of quantity and purity. Basta may presence ng dangerous drugs, controlled precursor, or essential chemicals, matter, life imprisonment since the death penalty is suspended. Galingan niyong mag-commit ng crime. Galingan niyong mag-plant ng evidence. Kasi, baka may magreklamo talaga, guys. Hindi natin alam kasi kung sino yung mga taong yan eh. So, malay mo, graduate pala siya ng SKSU. Diba? Alam niya. Naalaman niya yung section 29. Diba? Ikaw ay patay. Ito naman ang tatandaan niyong periods to remember. Lahat po yan within. General rule kasi, preliminary investigation is completed in 60 days. Pag po bata, naalala nyo yung sinabi ko, di ba? Pag po bata, that is 45 days. Pag po drugs, that is 30 days lang po.
Sir, magkakaroon po ba ng preliminary investigation kapag nag-invoke po siya ng preliminary investigation? Then, magkakaroon ng preliminary investigation. Pero pag yung nahuli is during bypass po siya, inquest proceeding po yun siya. The filing of information after preliminary investigation is conducted is lahat po yan within how? Within. Opo. Within. So, kasali po yung ika-30th day. That is, within 24 hours within which to file the information. And then, pag na-file na po yung information, na-receive na po ni Korte, from the receipt of that information, the court shall conduct its ocular inspection within 72 hours. At pagkatapos mo ng 72 hours, yan, the seized dangerous drug is retained, syempre, for 24 hours. And after the lapse of the 24 hours, the court shall order the destruction of that said dangerous drugs within 24 hours. And sabi niya dyan, guys, sana, wala namang nangyayari dyan sa katotohanan. The trial is 60 days mag-start from the filing of information. Pero yung iba, matatagalan. And the resolution is for within 15 days lang po. O lahat naman po, magre-resolve ang korte within 15 days lang. Okay pa? Tandaan niyo po yung mga days na yan. Lumalabas po days, sir, mga ganyan, sir. Yes. Kadalasan lumalabas po ang mga number of days. General rule, ilan na preliminary investigation? 60 days. Pag bata, CICL, 45 days. Pag drugs, 30 days po ang preliminary investigation. Ayan, patapos na. Patapos na ang pagbabago. Kalimutan ko na yung ilang Lunes na ba na wala akong flag racing. Kinakanta kasi namin yan eh. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso. Kinakanta niyo yan sa Esquesio? Wala no? Ay wala man kayong flag racing pala. Ay pero nung nag-flag racing kayo dito sa Tacorong, hindi rin kinakanta? Na magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na. Yan, kanta ni Bongbong Marcos eh. Nang pagbabago, saan dyan? Saan dyan? Vice. What is vice? Lahat ng bagay na nakakasira sa iyong katawan, bisyo. Opo. Kaya yung Muslim na naninigarilyo, sabi nila, bawal uminom, di ba tol? Bawal uminom. Pero hindi bawal manigarilyo, kaya wala sa Quran. Pero may nakalagay sa Quran, guys. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na ikasisira ng katawan mo. Bisyo. Yes. Opo. Kaya actually sa Biblia, wala naman nakalagay doon, bawal manigarilyo eh. Pero may nakalagay din sa Biblia. Halos pareho lang naman tayo. Muslim at saka magkaiba lang talaga ng translation mo. Huwag kang gagawa ng bagay, anumang bagay na ikasisira ng katawan mo. Pero kasi sa kanila, hindi talaga pwedeng uminom eh. Mga Muslim. Pwede sir. Pwede. Again, vice is any immoral conduct or habit, the indulgence of which leads to addiction, and it is also a depravity. Ma-deprive ka. Wickedness.
and corruption of the minds and body. Sabi nga nila, ibisyo mo na ang sigarilyo at inom, wag lang ang sugal at drugs. I mean, mas accept. Hindi ko naman sinasabing ginajustify ko yung akin. Pero mas mabuti na yun kaysa sa drug addict ka. Mga sugarol dyan, matatamaan, sorry. No po, may natamaan, may nasira na po ang buhay niyan. Tagalamba yung na pulis. Baka kilala nyo po. No, ang bait-bait niya po dati. So, tinamaan ng sugal noong pandemic. No po, yung mga nasira sa kapa, guys. Oh, may mga pamilya ba kayong nasiraan sa kapa? Marami, sir. Actually, tol, gusto yung maramang. Ako, hindi ako natamaan ng ganyan eh. Kasi nga, imposible eh. Sinasabi ko, putang na yung bangko nga. Di ka makapagbigay ng 1% eh. Point something percent lang. Ngayon, amas kami ng ama. Lo! Tanan naman nakasakyanan. Punta lagi, Bart. Wala na parkingan ba? Sabi ko, pasok na rin siguro ako. Ngayon siguro, nilid din ako ng Diyos na hindi pumasok. Kasi prepare ko na din. Gamay lang, testing lang ba, 20 mil. Preng, ara ng 20 mil ko, itong ano ba, itong upod Japon naman nga, pwede, may ara siya kontak. Ang banya, pre, absent ko subong, may sakit ko, buwas na lang. Tip, magpuli na ko, buwas. So, wala ko nahatag. Na guys, Domingo sa tumo, nag-declare nga hindi na daw ma-withdraw. Abaw. Nagtuloy-tuloy na. Dito na nang gawas, guys, ang hambal nila, gamay lang ang butang. Amo ganito, dako-dako na. May mga senior kami dati na nag-loan ng 600,000. Tapos bundak dito. Tapos na-quits lang. Tapos ang Pilipino, wala gyapon nadudla ba, no? Atong mga ano na lang hampangan sa cellphone. Ng mga, basta, nalipat ko sa mga pangalan, wala ko hampang sila. Mga trading, tapos bigla lang hindi man ma-withdraw. Amo bala na. Sus. So wala gid, no? Ang tao gid ya mukhang pera, 'di ba? Buti pa ang pera may muka, pero yung pera yung tao walang pera. Yan, vice, kinds. Meron tayong tinatawag na prohibited vice, bawal talaga, katulad ng shabu. Ayan. Meron naman tayong tinatawag na regulated vice, katulad ng gambling. Pwede po yan siya. Kasi meron naman po tayong PAGCOR. No, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Pwede naman po yun siya. Okay. So those vices that in their very nature are prohibited by the moral value of the people in the community in the laws prohibiting its existence, like drugs. Ano pa po? Pambababae ng may asawa. Panlalalaki ng may asawa. Because there is what we call adultery and concubinage, bigamy. Hindi nakasalang bigamy. Adultery, concubinage, and RA 9262. Yan, those are prohibited vice. Kaya nga po, ang regulated vice naman po, yan, pag-iinom. Pero minsan, nagiging prohibited siya during election. Tama? Before, during, and after election, bawal pong uminom. Yan siya. So, those vices that the community provides a means of social control and are regulated by existing laws and ordinances for purposes of recreation and or revenues. Yan. So, yun. Sa lambayong, hindi pwede. Kaya nga man, budlay. Sabi na ng mga inom-inom. Ano na pangalan ng payag ni Igme dyan? Yan dyan, oh. Wala naman yata, hindi ko na nakikita. Ma-remember niyo ang payag ni Igme? Ay, wala na. Bata pa kasi kayo talaga. Yan ang sikat dyan dati. Inuman. May ara na dati. Wala naman subong, hindi ko na makita. Payag ni Igme. Igpat ba? Forms. We have alcoholism, drug addiction, prostitution, and gambling. Yan yung mga, mga major forms lang. Marami pa pong iba. Pero yan yung mga major forms po under the study of this subject. Yan. Alcoholism, drug addiction, prostitution, and gambling.
Siyempre, meron tayong tinatawag na pag-control ng vice. Yan, vice control ang tawag po dyan. The means adopted by the government to provide appropriate regulatory measures in any vice activity. So, paano po yan? Bawal na po last serving dito sa Tacorong ng ilim nun? 12? Last order? Hindi, wala namang curfew. Ang curfew lang naman is ang curfew lang naman para sa mga bata talaga yan. I mean, last order. Cut off. 12? 12 ba no? Pero pwede ka pa mag-inom hasta alas 5. Pwede. Hindi ka lang ka-order. So, bakal daan. Tututuod man. Bakal ka na daan. 5 case. Inom ka mo dala. Pwede. Wala lang kaling ice. Balaan na. Ayan. Prostitution, mga babae at lalaki, meron dyan. Okay po? Ang ari ka nang hindi ko maintindihan, guys. Nga hindi na madakpan, how? Bawal na, sir? Yes, bawal. Pero damo, how? No? Amo na nga ang mga boyfriend nyo, ang pagalitan nyo yung prostitute. Kaya ara sila. Kung gitanggal ng mga prostitute dati, wala agad sa mangita na. Puta, mag-ingat kayo guys ha. Ingat ha. Kasakit. Please. Ingat-ingat lang. Ingat-ingat. Never pa ako nakatry ng ganyan punyetang yan. Pangit man ginabi ang mga babae sa Burikatan Park. Dako boyon nga ano. No? Putang ina. Hindi ka git bala maut yan. Yawa. Prostitution. A type of calling. Grabe part. Calling. Profession. Yawa. Or practice. Which involves the performance of sexual acts or services in exchange of monetary consideration. Ngayon guys, nawawala na yung mga ganyan kasi nga po, naglipana na rin sila sa mga social media platforms. Yung mga may bayad na, yung mga may content na yung naguhubad sa may naguhubad ba sa Instagram? Wala ba siguro? Parang regulated man siguro yan ng Instagram mismo ni Mark Zuckerberg. Yeah, basta mga ganyang contents parang tinatanggal man niya siguro yata. Basta yung mga paid na mga sites, no, na kung saan naguhubad yung mga babae at lalaki. May mga lalaki din pero bibihira. Yan, mga babae, yan, pinapakita and then babayaran mo sila. Or pwede din naman yung mga nangyayari ngayon na contact na lang, no? Para hindi masyadong mahalata. Marami na pong ganyan, guys. Even in our time, no? Even in our time, kapag lalo na pag tig-tuition na, yung tig-bayad na ng tuition, ayan, nandyan na. No? So, even mga bangko guys, akala nyo, my goodness. Hindi na ako magsabi talaga. Kaya sabi ko, kung ako lang, mas pipiliin ko pa yung native kaysa sa broiler. No? Yung bang feeling, makita mo siya, no? Ganda-ganda niya. Tapos, professional. Nagtatrabaho ng maganda sa bangko, no? Uy! Kita mo, putang yun. Di magaga. Pero bibihira sa lalaki na sumama sa matandang babae. Tandaan nyo yan. Ikaw, be. For example, upod ka kay Vice President. Tuesday. Example, be. Kaya mo? Hindi mo gid kaya eh. Diba? Sino mga tigulang sa kasi off the record for the for the char. Sige, be, upod ka dito. Tapos college ka, criminology ka. Wow, mamasang. No? Pero ang babae, no, daw nakasanayan nga pwede ba, no? Nang magsakay sa Hilux. No? Anong tawag sila part? Young vines, climb old trees. Kaya nila, no? Hindi makaya. Pero ang babae kaya, no? Yung iba, hindi ko sinasabi kayo guys, ha?
Baka ma-offend kayo na sinasabi kong nilalahat ko. Hindi naman. Pero totoo. Mga babae na iba, no? Kaya nila. Sino yung mga iba? Wala ba dito? May mga estudyante dito dati. Di ba, Jed? Memorize na ni Jed. Di ba, Jed? Alams na. Yan. Prostitute, under RA 10158. Tandaan niyo yung 158 ha, 10158, yan po yung nag-decriminalize ng vagrancy. Hindi mo pwedeng huliin na po yan at ikulong yung mga palaboy dyan. Pwede mo silang kunin, ibutang sa DSWD. But to the point, nakasuhan sila at ikulong. Ito po yun siya, RA 10158. An act decriminalizing vagrancy and amending Article 202, which is prostitution. Yan. Kung saan, ang penalty niya na ngayon is 1 day to 30 days or a fine not exceeding 200 pesos. And then, kapag recidivist siya, anong gagawin? Yan. Arresto mayor, medium, to minimum oppression correctional. At ang kanyang fine is 200 to 2K or both. Pwedeng both, pwedeng fine, pwedeng kulong. Bakit, sir? Dito, sir. No, kanina. Pinadakpa ng prostitute, may orban. Bayad lang sa 200. Bayad lang sa 200. Recidivists. Ang gagawin lang din nila, 2K lang. Pero pwedeng both. Pero usually, kinakausap lang man din nila, maawa man din si judge yun. So, 2K lang. Isa lang kagabi. Mangita na po siya dito. Diba? Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Pero ang ganda ng message ni Magda, di ba doon? Ikaw lang ang bukod tangi kong hinalikan sa mga labi, di ba? Alam ang amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Putang ina. Kaluoy, no? Prostitute. Lalaki naman tayo, lalaki. Okay, lalaki naman tayo. Yan, mga lalaki. I hope alam nyo po yan. Yan, philander po ang tawag sa mga yan. A serial cheater who betrays his wife or long-term partner repeatedly. Repeated ha, ibig sabihin, 2 beses kang niloko, philander ka na. Philander pala ha. May natutunan kaming bago. Grabe naman. Dugay-dugay na nga term. Philander. To philander naman is to carry on romantic and or sexual affairs outside a committed relationship. So, guys, pwedeng fubo lang. Yes. To philander, pwedeng fubo lang yan. Basta may existing kang relationship. Ano tanan ng mga taga Manila, guys, no? Fuck body lang sila. Tapos may open relationship. Bahala ka kung makipagkantutan ka sa iba. Ano daw yan? Kalukuhan. Kaya mo yan? May nangyari ganyan, tol. Hindi ko na sasabihin kung sino. Police. Off the record. Mag-asawa na. Actually, mag-asawa na sila. Medyo palagi kasi yan silang nag-aaway eh. Itong babae, maganda rin yung babae. Gago rin itong isang BJMP, diniskartihan niya. Hindi man lang siya nagtanong ba na tropa pa lang may-ari. No, guys, sa mga lalaki, kung hindi nyo maiwasan yung ganyan, tanungin nyo muna. Kung ang babae na yan, pagmamay-ari na ng tropa. Bakit? Sus, baka magpatayan talaga kayo. No? Iwasan nyo yung ganyan. Alamin nyo muna kung ito ay kanya na. Para hindi ka magmano sa kanila. Magmano ka na. Kumbaga pa, niroromansahan mo yung babae, nalalasahan mo rin yung laway nung uyab niya. Pangit, Parang yung aso nag-aagawan sa 2 buto. No? Ganon. Philandering naman. Ano naman yung philandering, sir?
Philandering naman is having casual or illicit sex with a number of people. Usually, men nga po talaga to. No? Context of cheating po yun siya. So, verb lang. Ginamit lang siya as meron na pala sa lalaki, ha? Pero bibihira kasi guys na mayroong club na lalaki talaga yung prostitute, kumbaga pa. Opo. Ang anak ng prostitute pala, pakilagay na lang, Manceres. Alam nyo naman, di ba? Opo, Manceres. Alcoholism. Alcoholism, the state or condition of a person produced by drinking intoxicating liquors excessively and with habitual frequency. Tinatawag din po siyang alcohol dependence syndrome. Isa po siyang sakit. Sakit na po yan siya kapag ganyan. Meron po akong nakilala din, namatay naman na din. No, Tagalambayong din. Kung hindi siya makainom sang tanduay, magkurug-kurugin siya. No? Characteristics po ng alcoholism, yan, craving, strong need or compulsion to drink. Na hindi madudla-blaw, na aga pa, inom na. No? Grabe bala. Loss of control, frequent inability to stop drinking once a person has begun to drink. No? Mayamo sina guys, kung nag-inom na siya, hubog na siya dayon, isa palang kasyat. Pero hindi na madugangan ang iyang hubog. Hasta mag-aga, amo na lang gid ang iyang effect sa iyang lawas. Mayamo man na sila. And then physical dependence, occurrence of withdrawal symptoms such as shakiness. Yun ang sinasabi ko. Yan. Kapag ka magkurog ka na, kung di mo na siya ginainom, yan. And anxiety when alcohol use is stopped. So, inom gid siya nga inom. No? Namatay na. Ayun ko, mga yan eh. Mga lalaki din talaga. Yan. So that is about alcoholism. Ayan. Methyl. Okay, ang tatandaan nyo naman dyan, para hindi nyo mapagbaliktad, E is for emperador. O, ibig sabihin, ethyl yan siya, pwedeng mainom. May nagsipyat si Natol last sa exam. Ano daw ang pwede? Ano daw ang edible, safe for human consumption? So, sa answer niya, methyl. Napapaligtat mo nga yan. So, ang tatandaan mo dyan is emperador. Yan. Ethyl. Para hindi mo makalimutan na ang ethyl alcohol ang nilalagay sa mga inumin. No, used in alcoholic drinks which are made breweries. Yan. Isa naman, hindi pwede. Methyl, hindi pwede yan. Methyl alcohol, poisonous and is not put in drinks but is used in some industries. Pero konti lang. Pero general rule, ang pwede lang pong inumin dyan is ethyl alcohol. Kaya mapapansin nyo guys, nakakita na ba kayo ng methyl? Nakakita na ba kayo? Sa ano yan nakikita guys? Sa lab nyo sa chemistry, wala? Hasta subong ang SKS, wala lab? O ba? At taga-Smith, sino taga-Smith? Smith. May lab na ka mo? May ara? Lab ba? Lab. Sa mga lab subjects. Laboratory ba? Laboratory. May ara? VMC? Ha? Wala? Paano nakakarinyo yung school nyo? So hindi kayo talaga Sino naging chemistry nyo? Wait lang ha. Sino naging chemistry nyo? Hindi siya crib. Wala siya nagpalab. Grabe kay stricto dati si Ma'am Carigaba. Nabutan niyo pa si Ma'am Carigaba? So ibig sabihin, namatay na siya nung... naabutan niyo siya na buhay pa. Hindi niyo kilala si Ma'am Carigaba. Isa siya sa pinakamagaling guys. Dira mo makitaan. So, hindi nyo nakita yung sperm ng classmate nyo na tumatakbo?
Grabe, wala talaga pala. So at least pala sa amin noon, na binabaha pa yung school, meron kaming lab. At least. Sa inyo, never yun nakatikim. Pati fingerprint. Pero sa classroom lang. Ha? Paraffin test, wala man. Grabe ba? Pati wala rin silang Lafayette. Polygraph machine, wala? Pero mayroon. Paano nakaka-renew yan? Hindi kasi pwedeng i-renew ang isang school na nag-o-offer ng ganyan. Guba? Ano talaga? Style ba? Ibuga. Actually guys, doon lang din ako. Parang alcohol pa din naman siya. Kaya lang, hindi talaga siya. Ewan ko ano pinagkaiba talaga. Basta ang atin dyan, ang alam natin, ang methyl, hindi pwede. So, ibig mong sabihin, sir, yung ina-alcohol natin, ethyl alcohol, pwedeng inumin yan? Yes. Kaya nga sa jail, hindi pwede ang 70% na alcohol. 40% lang. Bakit? Nilalagay nila yan sa banig. Buruhin nila yan. Buruhin nila. Lagyan nila ng alcohol yung banig. Hindi ko alam kung ilang days. Basta month, yata isang buwan. Tapos, kwaon nila ang alcohol. Ambal nila, nagdikit na daw abi dito tong toxic content ng ethyl alcohol. Kasi di ba 70% yan? Yung other, hindi natin alam kung ano po yung content nun. Inumin na lang. Alak. O, tapos butangan na nila, ihalo na nila sa tubig para hindi kaayo kusog. Emperador. Oh. Base pala, Emperador M. Ay, di puga. Nagkamali ka pakit ba? Emperador man to ang balisir. Emperador M. Emperador, agay. Hindi po M. MP man to, Emperador. Nalimtan niya pa no nga, Emperador kali, letter E ang umpisa. E. Tapos yung question pa kid, an emperador is a kind of liquor. What alcohol is present in the said emperador? Emperador o M? Nakita mo na gali. Metilya po ng sermon na. E po, E. Possible lumabas? Possible. Nasa test bank yan. Nasa test bank po yan. Ari na, din ka muna. Yan. Dito ako, occasional lang. Occasional. Alam niya. Si senior nyo. Occasional lang ako, occasional. Pag may okasyon. Gaano kadalas yung okasyon? Araw-araw. Yan lang. Mali no? Kagaya kagabi. Imbis na gagawa ako ng fundamentals at saka special crime investigation ba para mabilis na lang. Inom man. May okasyon. Occasional. Mamayang gabi, may okasyon na naman. Occasional. Drinks only on special occasions. Yeah? Or uses alcohol as a home remedy and takes only a few drinks per year. Kaya yung ginagawa nilang medicine, guys, or may ginagawa nilang parang diet nila. Alam niyo yan? Nakaimbak lang dyan. Lagay lang siya. You know. Pangit gali ang first time ko na kayo, isang shot lang man. Pangit gali ang mga mamahalon nga, lim nun, mga wine. Baho pa. Baho. Itong tagutsin tamin. Baho. Panos ba? Frequent drinker. Ano na kaya ang frequent drinker? Frequent drinker ka kapag parties and social affairs. Parties and social affairs. Di ba, sir, halos pareho lang ang regular at saka frequent. Ang pinagkaiba nila kung yung sa definition. Sa parties and social affairs, and once a week or occasionally, which is 3 or 4 times per week, and uses beverages to release inhibitions and tensions. Yan. So, ibig sabihin, kadalasan po niyan mga young professionals.
Kasi basta Friday na po yan sila, lalo na sa Manila, guys. Ganun daw talagang ginagawa nila doon. After a long weekdays, sa Friday po yan sila, mag-Friday night out talaga yan sila. So, hindi sila mako-consider na regular. Frequent sila. Ito naman po, drink daily or consistently on weekends. Pero, hindi siya parties, ha? Kasi kung parties, frequent. Yan. Alcoholic. Yan. Sobra naman na. Lost control of his use of alcohol na, guys. So, alcohol assumes primary goal in his life, even to the exclusion of physical health and interest of family and society in general. Sobra na yan siya, guys. Yan na yung mga iniiwan ng mga asawa nilang babae. Kasi ang minsan na lang din, ang rason, hindi na naghahanap buhay, nag-iinom na lang. Tapos pagdating ng bahay, sasaktan ka pa. Sasaktan pa yung mga anak. Yan yung mga hindi na talaga pwedeng maayos pa na relationship. So, kung tatanungin nyo kung ano yan? Divorce. Yes, pro-divorce ako, pero dapat strict. Yung hindi na kaya, hindi yung nag-away lang ng konti, hiwalay na, hindi ganun. Yung hindi na masasalba na relationship, like, sinasaktan ka na ng asawa mong lalaki, no, araw-araw na lang, no, battered ka na, no, konti na lang, prito ka na lang, iprito ka na, kay battered ka na mo. Effects. General effects of alcohol on drinkers. Yan, euphoria. Kapag euphoria, yan, feeling of well-being. Diba? Pag sinabi mong euphoria, ano yan siya? Self-love. Yan. Increased confidence, temporary relief from fatigue, pain, or depression. Hindi naman ako ganyan. Okay? Wala ako dito sa general effects of alcohol. Yan. Muscular incoordination. Yan. Depression of motor functions and causes greater dulling of the brain that controls inhibitions. Kaya sabi nila, nakakabobo daw talaga nakakabobo daw po talaga ang inom. Hindi ko lang alam. Respiratory paralysis. Ano naman yan? If more liquor is consumed, the paralysis of the respiratory center sets in. So the person may suffer from complete incoordination of muscles, breathing, sleep, coma, and death. Yan yung naging akin. Hindi naman, not to the point na paralyzed naman na ako. Ang akin lang dyan, hindi talaga ako makatulog pag hindi ako nakainom. Yung lapad, isa lang. Tapos may kasama ka, tama na yun. Tama na. So siguro sa 365 days, hindi pa maabtan 65 days ang wala inom. Lagi hindi na talaga sistema ko na rin siguro talaga na uminom talaga gabi-gabi. Konti lang, pampatulog lang. Yung pag nakatulog ka kasi, pagising mo, umaga na, ganyan, 5:30 na or 5, ganun. Fatal dose, sobra-sobra na to, guys. Yan. The fatal dose of liquor of an ordinary person is about 200 to 500 ml of absolute alcohol, for adults, and 50 ml onward for children. Yan. Pag masobrahan mo, malaman mo man yan, pag masobrahan na rin ng katawan, hindi na kayang tanggapin ng katawan mo. Pero suka? Isas. Hindi mo ako mapasuka. Sayang. Magkaon after Yan ang trip. Suka. Dugay na ko lang ng suka. 18 siguro ko. 20, 21, ganyan. Ngayon, hindi na ako nagkasuka. Pero yung pinakamas pait na suka, yung tanduay na yung sinusuka mo. Sa inyo, yellow pa So, yellow, sakit-sakit gid. Pero tong tanduay na gid ang suka mo na. Grabe nga trip. Agi ka mo sina ng isa ka tong baso sang Nescafe haw. May harap pa ka mo baso Nescafe. Punoon mo na ikatatlo ka tulon, wala gyapon, di gyapon na ubos, gakurog ka mo. Putang na, hubog ka na yun. Grabe nga trip. 3 lang pala kabaso ang lungnig.
Grabe. Fatal period. Ano na yan siya? The fatal effects of alcohol may appear within 10 to 24 hours. Wala, sunog na talaga. So, but in some cases, that may take place even after a number of days. Pag nasobrahan mo, wag naman. Yeah. Mabalaan mo na guys kung sobra na sang alcohol ang lawas mo guys. Ang imo nga kuko sa tiil nagalutaw. Kung amo sina untate anay untate. Ibig sabihin adlaw-adlaw ka lagid nga sobra-sobrang inom mo. Nakaagi na ka mo sina, wala niyo lang siguro napansin. Pansinin niyo. Ang kuko sa tiil nagalutaw na. Ha? Ano? Ha? Hindi yung bulok. Huwag yung bulok, iba naman yun. And then, alcoholic allergy. Sino mga ganyan guys? Babae kadalasan. Yung kapag uminom ng isang shot lang, nagapula na. Heartburn, mga ganyan. Yeah. Nag-aamin lang sila na umiinom talaga sila. Some persons are allergic to alcoholic drinks. Yan. So the drinks may cause them to be mad and they behave like maniacs under the influence of liquor. May mga ganyan, no? May mga lalaki din na doon mo nalalaman na mayroon pala siyang pagkababae. Yan, touchy-touchy na siya. Yan. So, alcoholic allergy. Yan. Drunkard ka na kung grabe na. Yan. A person who habitually takes or use any intoxicating alcohol liquor and while under the influence of such or in consequence of the effect thereof is either dangerous to himself or to others. Palahubog guys. Palahubog nga may ara sa pagkamaoy. Amo na siya. Drunkard na siya. May amo man sila. No? May ara man sa mga babae nga kung painom nun mo, madumduman niya tanan niya problema niya, sige hibi. No, amo na. May mga amo sila nga babae. No? And, siyempre, ari na ta. Ari na ta sa ginatawag natin nga tabako. The nicotina tobacco. The smoking vice. Components of tobacco or cigarettes, guys, siyempre mayroon siyang nicotine. Yan po yung pampagising, no? The most important active ingredient in controlled doses. So, an extremely toxic substance and a typical cigarette contains 1 to 2 milligram of nicotine. Ibig sabihin, pilang maubos mo sa isang adlaw times 2. So, ibig sabihin, kung ikaw nakahit-hit ka ng 20 ka, isa kakaha, 20 sticks. So, may anak kasang 40 mg nga nicotine sa lawas. More or less, 20 to 40 lang. Kasi syempre, hindi mo naman hinihit-hit lahat yan. Syempre, pahuway ka man. Dakpan akong classmate dati. Dakpan sa training. Ang isa kakaha part. Gitape. Tapos ginpasindihan. Ginpasigarilyo sa sulod sa drum. Oh, taga-ubo-ubo siya mo. Busin mo yan. Grabe mo. Muni ka daw. Double pa din oh. Grabe mo. Tapos, tabunan pa ginang ang drum. Carbon monoxide, yan. A poisonous gas similar to the gas that emanates from a car's exhaust pipe. So kung wala ka sang sigarilyo, dito ka na lang sa nag-aandar nga salakyan. Simot-simot ka na lang to, pareho lang mangyapon. So it impairs the capacity of the blood to supply adequate amount of oxygen to the vital organs of the body. And this is the one responsible for the shortness of breath. Kaya pero guys to tell you, tung time nga nakat kami,
Baganga. Basta dra. Samal. Ay, hindi samal. Sa Mati. Ang divertol. Kusog man ni Garillo, dalawa kakaha ang iya nga maubos sa isa kadlaw. Pero, tumatagal siya ng 2 minutes sa ilalim ng tubig. Ah, grabe lagi. Daw wala nagka-carbon monoxide ba? And tar. Yan. Yan naman yung nakikita natin sa mga stains ng fingers, naga-yellow-yellow. Yan. Teeth and tongue of the smoker. Yan. So the brown is vicious substance known to be cancer-causing component of tobacco smoke. So, panatilihin mo. Toothbrush. Alcohol. If ever. No? Yan naman po yung sa bisyo natin. Bisyo. Ay, salamat. Cyber na. Yan, cyber na tayo. Guys, sorry. Ngayon pa lang, nagsusorry na ako. Mahirap po ang terms ng cyber. Lalo na po sa mga malwares. Okay? Sa malwares. Pero tuturo ako kayo kung paano mapadali yung mga yan. Okay? Sige. Mag-tobacco muna tayo. Mag-tobacco muna, ha? Okay? Para mabutangan og monoxide ang ato ang baga, ha? Og nicotine. Cyber tayo next. Tama ba? Introduction to cybercrime sa inyo. Yan ang title. And environmental loss and protection. Tama? Okay. Ay, Jed. Cook na lang, Jed. Cook ta, Jed. Cook. Cook. Oh.